Ngayon po ay linggo ng Pentecostes. Ika-50 araw pagkatapos mabuhay muli ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon din po ang pagtatapos ng Easter season. Kaya bukas po, balik na ulit tayo sa ordinaryong panahon. Ang ating mga pagbasa po ngayon ay nakatuon sa mga grasya ng Espiritu Santo. Sa ating mga pagbasa ngayon, makikita natin na ang mga apostol ay pinalakas ng Espiritu Santo. Ito ay pag-alala natin sa kung ano ang nangyari sa mga apostol noong panahong si Jesus ay muling nabuhay at umakyat sa langit. At dahil dito, ito rin ay paalala sa atin na tayo ay kabilang sa simbahang apostolika. Kaya kailangan natin ipagpatuloy yung misyon na naisimula ni Kristo. Ito ay pribilehiyo para sa atin at isang obligasyon din. So ngayong araw, pagnilayan natin yung kapangyarihan ng Diyos laban sa ating mga takot, laban sa ating mga pagdududa, sa mga hindi natin kagandahang mga iniisip sa buhay, mga negatibong aspeto ng ating buhay. Kasi sabi nila, ang takot daw ang pinakakalaban ng tao. Naniniwala po ba kayo doon? Ang takot daw ang pinakakalaban ng tao. So ano bang ating gagawin para labanan ang ating takot? Balik po tayo sa ating mga pagbasa para masagot natin yung tanong. Sa ating unang pagbasa, ano po ang nangyari doon? Ang mga apostol ay nasa isang silid. Ito ay pagsasaysay ni San Lucas kung ano ang nangyari sa mga apostol 10 araw pagkatapos silang lisanin ng Panginoong muling nabuhay. Kaya siyempre ang naramdaman ng mga apostol ay takot, pangamba. Hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Sila ay nasa isang silid, nakapinid ang pinto, dahil takot silang usigin, takot silang ipakulong ng mga Hudyo. Ang alam lang nila ay pinangakuan sila ni Jesus na merong ipapadalang tutulong sa kanila. Pero dahil wala pa, sila ay nandun muna sa isang silid na may takot. Pero all of a sudden, dumating yung Espiritu Santo, merong tunog na dumating. At pagkatapos nun, sumasa kanilang Espiritu Santo, sila na ngayon ay nakapagsalita sa iba't ibang wika. At doon, nagwakas yung kanilang takot. Nung sumasa kanila ng Espiritu Santo, hindi na nila kailangang magtago pa. Kaya ang ginawa ng mga apostol, unang-unang ginawa nila, lumabas, nakipag-usap sa mga tao, nakisalamuha sa mga tao, at ipinahayag ang mabuting balita. Kaya ito din po ang challenge sa atin bilang mga Kristiyano, bilang mga tagasunod ni Kristo. Dahil natanggap rin po natin ng Espiritu Santo, kailangan din natin ipahayag ang mabuting balita. Sa ating Ebanghelyo naman, medyo similar yung nangyari. Ganon din. Ang mga apostol ay nasa iisang silid. Nakapinit pa rin ang pinto. Dahil 3 araw lamang ang nakalipas, ang kanilang Panginoon ay ipinako sa krus at namatay. So sila din ay puno ng takot, puno ng pangamba, nangungulila sa kanilang Panginoong ipinako sa krus at namatay. Pero biglang dumating si Kristo. At napakaganda dahil ang bungad ni Kristo sa mga apostoles ay, anong sabi ni Kristo sa ating Ebanghelyo? Sumainyo ang kapayapaan. Sumainyo ang kapayapaan. Sa kabila ng ating mga takot sa buhay, napakaganda na ang bungad ng Panginoon, ang kanyang bati para sa atin, ay ang pagbati ng kapayapaan. At doon din, nagwakas ang takot ng mga apostoles nang marinig nila ang pagbati ni Jesus ng kapayapaan. Sigurado po ako na marami tayong mga takot sa buhay, may mga pangamba, natatakot tayo sa bukas, natatakot tayo sa kung ano mangyari, sa hinaharap, takot tayong mamatay, takot tayo sa kamatayan, di po ba? Ako po ay galing sa Costa Rica ng ilang buwan at doon po every Sunday, kailangan kong dalawin yung mga may sakit at bigyan ng komunyon, kumustahin yung mga may sakit. Meron po itong isang may sakit, bata pa naman, 38 years old, merong cancer sa tiyan. So,
Lumubo po yung tiyan, tapos, siyempre, nahirapan, masakit yung tiyan, masakit yung ulo, naapektuhan yung utak, kumalat na yung cancer. At isang linggo habang kausap ko siya ay talagang umiyak. Ang sabi niya, "Brother, ayoko pang mamatay." Ganyan po tayo, di ba? Takot po tayong mamatay, takot tayo sa kamatayan. Sino ba namang hindi takot sa kamatayan? Pero sabi ko sa kanya, kailangan nating magdasal. Kailangan mo magdasal. Kasi alam naman natin na ang ating pag-asa ay ang Diyos lamang. So nagdasal kami, nag-pray over kasama yung kanyang family. At nung nakarang araw, kinumusta ko, may sakit pa rin naman. May cancer pa rin. Hindi naman nawala yung sakit. Pero nawala po yung takot. Yung ating mga problema, hindi naman humawawala. Nandyan po yan palagi. Pero yung takot na harapin ang bukas, yung takot na harapin ang mga problema, ay maaari pong mawala kapag dumulog po tayo sa Diyos. Dumulog tayo sa Espiritu ng Diyos, sa Espiritong ng Diyos na muling nabuhay. Katulad sa nangyari po sa ating mga apostol, sa mga alagad ni Kristo, sa ating mga pagbasa ngayon, ang Panginoon lamang po ang sagot, ang makapagwawala ng ating mga takot sa buhay. Kaya tingnan po natin yung paggalaw ng Espiritu Santo, yung presensya ng Diyos, yung presensya ng Espiritu ni Kristo na muling nabuhay sa atin. Paano nga ba gumagalaw ang Espiritu sa ating buhay upang mawala yung ating mga takot? Sa ating misa, ang Espiritu ay gumagalaw. Mamaya, yung tinapay at alak ay magiging katawan at dugo ni Kristo sa grasya ng Espiritu Santo. Ang ating pong pagtitipon dito ngayon sa simbahan ay dahil sa Espiritu Santo. Ito yung isang manifestation ng paggalaw ng Espiritu Santo sa ating buhay. Umagang-umaga, nandito tayo nagtitipon, sineselebrate ang Pentecostes, ang pagdating ng Espiritu Santo. Kaya, yung Espiritu Santo din po ang magpapadama sa atin ng presensya ng Diyos sa ating buhay. Kaya sa kabila ng mga takot, sa kabila po ng ating mga pangamba, kailangan nating maramdaman yung presensya ng Diyos nang sa ganun, maibsan naman yung ating mga pasakit, yung ating mga dinadala sa buhay. At ngayong linggo ng Pentecostes, ngayong katapusan ng Easter season, nais ko pong sabihin na manatili nawa sa atin ang presensya, ang kapayapaang hatid ni Kristo sa mga apostol, yung kanyang pagbati ng kapayapaan, manatili po nawa sa atin. Yung pagbati ng kapayapaan ni Kristo na muling nabuhay. Alam po natin na madami ng mga tao negatibo sa paligid natin. Huwag na po sana tayong dumagdag. Sana laging may puwang sa ating buhay ang presensya ng Espiritu ng Panginoong muling nabuhay. Ang presensyang dahilan para tayo ay maging bahagi ng katawan ni Kristo. Ang simbahan na hindi para sa kanyang sarili kundi para sa iba. Tayo po ay simbahan, tayo po ay katawan ni Kristo. Salamat sa Espiritu Santong tinipon tayo ngayon. Dapat klaro po sa atin, na tayo ay isang simbahan na hindi para sa ating sarili, kundi simbahan para sa iba. Kaya katulad po ng sinabi ni Bishop Sok kahapon sa aming ordination, naway sa tulong at grasya ng Espiritu Santo, tayo po ay maging tulay para naman mas makalapit ng ibang tao sa altar ng Panginoon. Tayo ay maging tulay para mas mapalapit yung mga tao sa ating Panginoong Jesus. Kaya nawa po, lagi tayong mapuspos ng Espiritu Santo, ang Espiritu ni Jesus na muling nabuhay, na kanyang ipinangako sa mga apostoles na hanggang ngayon ay kasakasama natin. Happy Fiesta po sa ating lahat.